Nabangga ko at bumagsak ang pinto. Doon, ibinigay ko. Oo, ikaw ang nagmamaneho. Mukhang inatake nga ng Rusya ang Ukraine gamit ang medium-range ballistic missile na Oreshnik. Habang nire-record ang episode na ito, particular noong gabi ng Mayo 24 ang Kyiv at ilang mga reyon ay napailalim sa matinding pinagsamang pag-atakeng panghimpapawid. Gumamit ang kalaban ng malaking bilang ng mga drone, ballistic missiles, cruise missiles at nagpalipad din ng mga eroplano at nagpalayag ng mga barko na may dalang cruise missiles. Sinusugod ng mga Ruso ang Ukraine gamit lahat ng kanilang mga malalayuang sandata. Hating gabi, inanunsyo ng Air Force ng sandataang lakas ng Ukraine ang banta ng paggamit ng mga mananakop ng medium-range ballistic missile na Oreshnik. Matapos ang alauna ng madaling araw, sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang yumanig sa Kyiv at paligid nito. At ngayon, may mga video nang lumabas sa internet na nagpapakita ng pag-atake ng Oreshnik sa Kiev Oblast. Sa episode na ito, tatalakay natin ang lahat ng mga detalyeng alam sa ngayon tungkol sa pag-atake gamit ang misil na Oreshnik at iba pa sa kasamaang palad. At pag-uusapan din natin kung anong dahilan ng inimbento ng mga hindi naliligo at mababangis na Ruso para sa tusong pag-atakeng ito. Ako si Alex Pechi. Tara, sama-sama natin pag-usapan ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng komento sa comments ng video na ito. At bukod pa dyan, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami naglalatala ng mga balita agad-agad kapag may bagong impormasyon. At para sa mga Ruso na kahit papaano ay pumupunta at nanonood ng aking YouTube channel, mag-empake na kayo agad at lumabas na. Walang vodka at tsinelas dito. Hindi kayo welcome sa American YouTube. Kaya mukhang inatake nga ng Russia ang Ukraine gamit ang medium-range ballistic missile na Oreshnik na kayang magdala ng nuclear warhead. Bandang alaunay media ng madaling araw sa oras ng Kyiv, ayon sa mga grupong nagmomonitor, may lumabas na paunang impormasyon tungkol sa paggamit ng Russia ng Oreshnik sa Kyiv region. Tinutukoy dito ang Belotserkovsky District. Ang mga datos na ito, syempre, sa oras ng pagre-record ng episode ay kailangan pang beripikain. Pero marami ng video sa internet na nagpapakita na mukhang ito nga ang uri ng armas na ginamit sa pag-atake. Lahat ng palatandaan ay nagsasabing Oreshnik na missile ang ginamit. Pero para patas, hintayin natin ang opisyal na info mula sa Air Force. Sa simula, lumabas sa internet ang malalayong kuha, ngunit kita na agad ang ataking tipikal ng missile na Oreshnik. Pagkatapos, lumabas sa internet ang isang video kung saan ang pag-atake gamit ang Oreshnik ay nakunan mula sa sobrang lapit at kapag tiningnan mo ang mga kuhang iyon, wala ka ng pagdududa na Oreshnik na iyon. Nabuksan niya at inabot ang pinto. Mga subtitle nilika ni Dima Torzo. Ang mga subtitle ay nilikha ni Dima Torsok. Si Dima Torsok ang gumawa ng mga subtitle. Ang mga subtitle ay nilikha ni Dima Torsok. Ang mga subtitle ay nilikha ni Oreshnik. Si Dima Torzo na ang gumawa ng mga subtitle. Ang mga subtitle ay nilikha ni Dima Torzo. Ang mga subtitle ay nilikha ni Dima Torsok. Ang mga subtitle ay nilikha ni Dima Torsok.
Ito ang Oresnik na bagsak na bagsak. Napabagsak ka, Oreshnik. Tahimik, tahimik, tahimik. Hindi madaling mapabagsak ang Oreshnik. Bumabagsak ito. Isinulat ang mga subtitle ni Dima Torsok. Dito ko gustong sabihin na ang raketang Oreshnik ay umaatake bilang isang hypersonic na ballistic missile na may medium range na naghahatid ng mga multiple warheads sa target. Ang mga pangunahing katangian ng pag-atake ay ang napakalaking bilis dahil ang raketang Oreshnik ay lumilipad sa bilis na mga 10 Mach na humigit kumulang 12,000 kilometro kada oras kaya't napakahirap itong saluhin gamit ang karaniwang mga sistema ng depensa sa himpapawid. Sa pagpasok sa atmosfera, ang warhead ay nahahati sa marami-marami hanggang sa ilang dosenang kinetic na mga elementong pandigma. Makikikita sa video ang magkakahiwalay na pagsabog matapos dumaan ang hiwa-hiwalay na blok ng raketa na naghiwa-hiwalay habang pumapasok sa trajectory ng pag-atake. Ang mga blocking ito ay maaring magdala ng karaniwang pampasabog na walang nuclear pati na rin ng mga nuclear na karga. Sa karaniwang bersyon, gumagana ang mga ito dahil sa napakalaking bilis at bigat ang tinatawag na mga balbani. Ibig sabihin, dahil lang sa mismong bigat at bilis ng paglipad ng projektil na ito, nabubutas nito ang depensa. Ayon sa pahayag ng mga gumagawa mula sa Rusya, kapag nagbanggaan, umaabot sa 4,000 degrees ang temperatura na nagbibigay daan para sirain ang matitibay at malalalim na bunker. Hindi talaga alam kung anong mga bunker ang hinahanap ng mga Ruso sa Belaya Cherkov sa reyon ng Kiev. Ang pag-atake sa Ukraine ay nagpatuloy buong gabi at ang pangunahing target ng mga mananakop ay muli ang Kiev kung saan ilang oras na ring masigasig na nagtatrabaho ang mga unit ng air defense. Sa kasamaang palad, may naririnig na mga pagsabog at nagbigay abiso na ang Air Force ng sandatahang lakas ng Ukraine tungkol sa mataas na dami ng mga target ng kalaban sa impapawid sa ibabaw ng kabisera. Ang kakaiba sa pag-atakeng ito ay ang pagpasok ng mga Russian drone sa lungsod ng sunod-sunod na gumagalaw halos sa lahat ng distrito. Dahil dito, hindi tumitigil ang operasyon ng air defense. May ilang drone na lumipad sa Konchezaspa, tirahan ng karamihan sa mga opisyal at mambabatas. Malinaw na sinusuportahan ng mga Ruso ang atakeng ito gamit ang impormasyon. Lalong tumindi ang sitwasyon ng tamaan ng ballistic missile ang Kyiv na nagdulot ng sunod-sunod na malalakas na pagsabog sa loob ng lungsod. Habang nare-record ang episode na ito, 3:00 ng umaga yon. Sa gabi, dahil sa pagbagsak ng mga labi mula sa mga napabagsak na target sa himpapawid, naitala ang malalalang epekto sa ilang bahagi ng kabisera ng Kiev. Sa Sviatoshinsky District ng Kiev, ayon sa paunang ulat, natukoy ang mga lugar ng pagbagsak ng debris at agad rumesponde ang mga mediko at rescuer. Ipinapaalam na mataas ang posibilidad na may mga sibilyang nasugatan. Solominsky District. Ang pagbagsak ng debris ay nagdulot ng sunog sa residential area na nagsunog sa mga nakaparadang sasakyan. Napula ito ng rescue team. Donetsky District. Naitala ang insidente ng pagbagsak na hindi sumabog na drone. Ang pinuno ng administrasyong militar ng lungsod ng Kiev ay nagbigay ng mahigpit na babala sa mga residente. Huwag na huwag hahawakan o lalapitan ng mga debris ng drone dahil maaari itong sumabog anumang oras. Sa halip, agad tumawag sa pulisya. Kasabay ng mga pag-atake sa kabisera, tinamaan din ng malawakang pag-atake ang rehiyon ng Kyiv. Kinumpirma ng pinuno ng Kyiv Regional Military Administration na naitala ang mga epekto ng pag-atake sa 11 lokasyon sa 5 distrito ng rehiyon. Pinakamalubha ang tinamaan ang mga distrito ng Bucha at Fastiv, kung saan nasira ng debris ang mga multipalapag na tirahan. Dito, dapat talakayin ang buong kabastusan ng pag-atakeng ito ng mga dugyot na Ruso. Noong Sabado ng hapon, sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang posibleng pag-atake gamit ang misil na Oreshnik. Ayon sa kagawaran ng Estado ng Estados Unidos, may natanggap ang US Embassy sa Kyiv na impormasyon tungkol sa maaring missile strike anumang oras. Ang mga pagsabog sa Kyiv at sa reyon ay nangyari matapos sisihin ng kalbong diktador ng Russia na si Vladimir Putin ang Ukraine. Nang di umano'y terorista ang akto at sinabi noong Biyernes ay tinamaan umano ng mga drone ng Ukraine ang isang dormitoryo ng mga estudyante sa Starobelsk. Ito ay isang okupadong lungsod sa silangang bahagi ng rehiyon ng Luhansk.
Nanawagan si Vladimir Putin sa kanyang mga sundalo na maghanda ng sagot. Ulitin ko, inihayag ito noong Biyernes. Malinaw sa atin ang pag-atake gamit ang Oreshniki, ballistic at cruise missiles at mga alon ng drones. Hindi ito kayang ihanda sa isang araw. Ulitin ko, nitong Biyernes sinabi ni Putin na ihanda ang sagot dahil inatake ng mga Ukrainian ang dormitoryo sa Starobelsk. Pagkalipas ng isang araw, agad nilang inilunsad ang Oreshnik at mga balistikong misil. Kalokohan ito, walang katotohanan. Nagawa ng mga Ruso sa isang araw na ipakalat ang balita na, ayon sa Russian media, umabot na sa 18 ang batang namatay sa pag-atake ng Ukrainian drone. May mga batang naiwan pa raw sa guho. Sabi nila raw, mismong inatake ng Ukraine ang dormitoryo ng mga bata kaya nagkaroon ng malawakang pag-atake sa Kyiv. Itinanggi ng mga sundalong Ukrainian ang pahayag ni Vladimir Putin at inakusahan ang mga Russian media sa pagpapakalat ng mapanlinlang na impormasyon tungkol sa pag-atake. Kinumpirma ng mga sundalong Ukrainian na tinatarget nila ang mga infrastrukturang militar at pasilidad na gamit sa layuning militar. Ayon sa militar ng Ukraine, isa sa mga target na tinamaan ng maaga ng Biyernes ay ang himpilan ng unit na Rubicon sa Starobelsk, ngunit walang tinamaan na dormitoryo. Kailangang maunawaan na itong elite na sentro ng makabagong teknolohiya ng Rubicon ay mula pa noong itinatag ito noong 2024 ay naging nangungguna sa pagbuo ng mga teknolohiyang Ruso para sa mga drone, mga sasakyang panghimpapawid at mga sistema ng pagtukoy ng target. Ang dahilan ng pag-atake ng mga Ruso sa Kyiv na yon ay siyempre iba. Ginamit lang ni Putin ang kwento ng Starobelsk, dormitoryo at mga batang namatay para bigyang katwiran ang pag-atake at palabasing ganti nila ito. Ito ay muling nagpapakita ng kabulukan ng mga Rusong ito na mga nilalang nasukdulan ang kasuklaman. Paalala, sila pa ang nakiusap noon. Tumawag si Putin kay Trump at nakiusap, gawin mo ang lahat para hindi atakihin ng Ukraine ang Red Square sa ika-9 ng Mayo habang idinarawas ang parada. Tandaan, sila ang nagbanta ng pag-atake sa Kyiv. Hindi naman inatake ng Ukraine ang Red Square pero nagkaroon pa rin ng atake sa Kyiv. Ito ang mga Ruso, sila ang kabulukan ng planetang ito na hindi mo talaga mapagkakatiwalaan. Sila ay parang basurang bayo na puro salita pero hindi kailanman nananagot sa kanilang mga sinasabi. Bakit ko nga ba nasabi na ito lang ang naging palusot pero nasa iba talaga ang tunay na dahilan? Dahil nitong mga nakaraang linggo, pinaigting ng Ukraine ang mga pag-atake gamit ang mga drone sa malalayong distansya. Kamakailan, inako ng Ukraine ang 2 pag-atake sa mga base militar ng Russia sa mga sinakop na teritoryo. Noong Miyerkules ng gabi, isa sa mga bugso ng pag-atake ay tumama sa kampo ng pagsasanay ng mga piloto ng drone ng Russia sa sinakop na lungsod ng Snezhnoy na nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa 65 kadet at instruktor. Iniulat ito ng komandante ng drone systems ng Ukraine. Nagkaroon ng panibagong pag-atake sa punong tanggapan ng espesyal na serbisyo ng Russia at air defense sa Kherson na nagdulot ng halos 100 nasawi at sugatang Ruso. Bukod pa rito, dahil sa mga pag-atake ng mga drone ng Ukraine, naparalisa ang logistics sa lupa sa sinakop na timog ng Ukraine. At hindi pa kasama rito na malakihang inatik ng mga Ukrainian drone ang Russia nitong mga linggo. Halimbawa, sinabi ni Zelensky nitong Sabado na ang mga serbisyong pansiguridad ay tumama sa isa sa pinakamahahalagang empresang militar-industrial ng Russia, 1,700 kilometro mula sa hangganan. Isang pabrika ng chemical sa Permkrai ang target na nagsusupply ng produkto sa militar ng Russia. Sa madaling salita, ang punto ay sinusubukan ng Kremlin na pigilan ang mga deep strike na atake ng Kyiv sa pamamagitan ng pag-atake sa iba't ibang larangan. Sinusubukan ni Putin magpadala ng mensahe na, tingnan ninyo, pakiusap, itigil ninyo ang pag-atake sa langis, mga base, mga daungan at ang pagsira sa aming logistika. Itigil ninyo ang pagpatay sa mga Ruso na pumunta sa banal na lupain ng Ukraine. Kung hindi, lilipad ang Oreshnik. Ayan na, lumipad na ang Oreshnik. Ito ang tunay na layunin laban sa mabangis na Ruso. Dito ko ilalagay ang 3 tuldok. Ibahagi ang opinion at konklusyon ninyo sa mga komento sa episode na ito. Uulitin ko, mga Ruso, alam kong hindi ninyo nirerespeto ang sarili nyo, pero umalis na kayo. Para sa akin, ang mga may respeto sa sarili, kapag pinaalis, umaalis talaga, kaya maghanda na kayong umalis. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya, at huwag kalimutang mag-like.
Kung nais ninyong suportahan ang channel sa YouTube, pwede kayong mag-donate gamit ang mga link at mga detalye ng bayad sa description ng video na ito. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.